Sir Danilo, magandang gabi sir. Live tayo sa Bombo Radio Kalibo. Ating lahat. Salamat po sa imbitasyong ito. Lahat tayo ay medyo nagulat sa announcement ngayong umaga. Oo, bilang isa na rin kayo sir sa masabi nating parang pwede na rin analyst sa lahat ng bagay. Kaya tinawagan kita ulit. Gusto kitang makausap para kung ano yung pananaw ninyo dito sa naging pronouncement ni BP Sara Duterte na napakalayo pa yung eleksyon pero talagang in-announce niya na tatakbo siya sa 2028 bilang presidente. May mga analyst din na nagsabi kanina sa balita na mayroon daw parang sabi nila parang gusto lang sigurong i-divert yung atensyon ng mamamayan sa ibang usaping isyu na kung saan sentro para sa kanya, Sir Danilo. Okay, magandang mga punto yan. Pero dapat nating tandaan na talagang malapit na yung halalan. Yung nagsasabing maaga yung announcement, naiintindihan naman yon. Pero yung pagpaplano ng mga iba't ibang mga main character sa election, talagang nangyayari na siya normally 1 year or 1 year and 6 months before the elections. Kasi kailangan mong mag-set up ng iyong makinarya, kailangan mong makipag-coordinate lalo na sa barangay level para yung voter base mo ay ma-develop mo at mako-consolidate mo yung mga boboto para sa iyo. Ngayon, sa kaso ni Sara Duterte, malinaw naman na kakaiba yung sitwasyon noon na kaya nila yung may konting drama na last minute yung yung pag-file ng candidacy, bago-bago pa ng isip, may mga substitution pa. Dati. Pero ngayon, dati nung 6 years ago, ganun yung nung 2022 elections, ganun yung nangyari. Pero ngayon, kakaiba kasi may legal problem na kinakaharap, hindi lang simple legal problem, crimes against humanity yung kinakaharap ng kanyang tatay, tapos siya naman impeachment. Bukod pa sa impeachment, may mga kaso rin siya sa ombudsman, at least 2 yung alam natin na na-file, at least publicly announced. Maraming mga komplikasyon. Tapos yung ilang mga alyado nila, kung hindi man makukulong or posibleng makakasuhan dahil sa flood control scandal, meron din namang makakasuhan na baka makasama pa yung tatay niya sa The Hague dahil dun sa sinasabing co-perpetrators daw sa crimes against humanity. Kaya yun yung kinakaharap niya. And yung threat ng impeachment is real. Kasi dati, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng paggulong dun sa unang impeachment laban sa kanya, bagamat na strike down ito, hindi lang sa Senado, kundi dun sa Korte Suprema na medyo pumabor sa Duterte camp yung desisyon. Kaya itong pagtakbo niya, lalo na Ash Wednesday, maganda yung timing. Kung tutuusin, talagang it's very telling. At saka tayo, dahil mga estudyante tayo at pantas sa larangan ng komunikasyon, maganda ring pag-aralan bakit at the last minute nagbago yung arrangement dun sa OBP at tinanggal yung selyo, yung parang pinaka-seal ng OBP sa kanyang talumpati. Medyo maiintindihan mo pa bakit siya nakaitim. Dahil Ash Wednesday nga, pero baka may ibang kahulugan din ito. Tapos, yung pagsisimula niya ng talumpati ay paghingi ng tawad dahil tumulong daw siya na mahalal si Marcos Jr. As if siya yung pangunahing dahilan kung bakit naging pangulo si Marcos Jr. So parang may attempt siya to control the narrative at this particular time. Sa halip na siya yung persecuted, gusto niyang ipamukha na siya yung nangunguna ngayon sa mga presidential survey, parang paalala sa publiko na ako pa rin ang main character sa pagkakataong ito. So parang may ganun siyang mga subtext. Oo. Kung titingnan natin yung kanyang mensahe, sir, no, Sir Danilo, parang gusto niyang i-inject sa mind ng mga nanood at nakinig sa kanyang mensahe na parang magalit na naman yung tao kay Marcos, parang gano'n na naman,
siyempre may mga rally ngayon, tapos may impeachment sa kanya, Tama. para ipagtanggol. Parang ganyan yung ano. Tama po kayo, timing is everything kasi 1 week from now, i-commemorate yung ika-4 na pong taon ng EDSA People Power 1 at alam naman natin yung nangyari noon. Ano ba yung kina-commemorate? Yung pagpapatalsik sa diktador na si Marcos Sr. at nagkataong yung nakaupo ngayon sa pwesto ay anak ng pinatalsik na diktador. Hindi naman madedenay iyon. At posible na talagang gustong tuntungan yung ganong issue. Pero syempre, ang dapat na ipaalala rin natin sa publiko, hindi lang naman si Marcos Jr. yung problema o yung mga Marcos ang problema, kundi pati yung mga Duterte rin. And in fact, yung mga political na angkan ang siyang pangunahing main character sa kasalukuyan. At kung meron tayong aral na dapat na makuha mula sa ganitong klaseng political circus, so to speak, ito ay ang urgency to pass yung tunay na anti-political dynasty law. Kasi itong sitwasyon natin ngayon na puro mga Marcos na lang at puro mga Duterte na lang yung ating naririnig at yung ating natutunghayan na iba't ibang pwesto sa gobyerno, yung kanilang ino-occupy, dapat na mawala na ito at maipatupad na ang nakasulat sa saligang batas. Ano ba nakasulat doon? To prohibit political dynasty. Ibig sabihin ng prohibit, ipagbawal. So dapat trabahuin ng Kongreso ito at ang challenge kay Marcos Jr. kahit siya ay nabibilang sa political dynasty, total, sinabi naman niyang prioridad ang pagpasa ng anti-political dynasty law, panindigan niya na tunay na anti-political dynasty law talaga yung ating maipapasang batas. Oo. May mga nagsasabi din, sir, no? Ilang mga comment ng ilang mga kababayan natin na isa raw posible sa mga dahilan kung bakit talagang timely yung pag-announce ng kanyang pronouncement bilang presidente. Kasi daw malapit na din yung impeachment laban sa kanya at para ipalabas na pinopolitika si Vice President Sara Duterte. Yan din yung isang ilang mga pananaw ng ating mga kababayan. How yung diyan mo diyan, sir? Apprehension mo diyan? Posible isa rin ito sa mga gusto nilang mangyari. Kaya lang ang impeachment naman, ang issue rito yung pagpapanagot Simpleng tanong lang naman, ano ba ang nangyari sa confidential funds, confidential and intelligence funds sa OBP, sa DepEd, among many other agencies of government. Bakit nakatutok kay Duterte yung issue sa confidential and intelligence funds samantalang lahat naman or maraming mga ahensya ng gobyerno may mga CIF din naman. Ito ay dahil napaka-glaring ng mga issue hinggil sa pag-manage niya ng pondo, yung 125 million ba yun, ginastos in just 11 days. Bakit minadali? Hindi malinaw yung mga paliwanag dito. Yung mga alias na Mary Grace Piatos, hanggang ngayon, nagre-resonate pa rin sa mga mamamayan. Yung mga rest house na nirenta, na milyon-milyon ang binayaran. Parang talo mo pa yung mga 5-star na mga hotel na talagang hindi naman ganun kalaki yung sinisingel. Pero bakit ganon? Yun yung mga question hindi naman mga pakialamero yung mga yung mga yung mga nagtatanong ng mga ordinaryong mamamayan, hindi lang naman tayo nagmimiron dito. Kasi alam mo, Ronnie, ang ating tinatanong naman, paano nyo po ba ginastos yung pera na mula sa mamamayan? Pera ko yan, pera mo yan, at pera ng iba pa yan. Kaya yun yung pangunahing dapat nating tandaan sa usapin ng impeachment. Dapat managot. Hindi lang si Duterte, kundi si Marcos Jr. Pero yun na nga, yung kay Marcos Jr. na shoot down sa level ng House of Representatives, kaya kailangang maghintay pa ng isa pang taon para mag-file kung sakali man ang panibagong impeachment complaint sa kanya. Pero itong kay Duterte,
tingnan natin kung ano yung mangyayari dito. So, usapin po ito ng pagpapanagot. Oo. Parang ano kasi yan eh, parang kalintulad kasi yan na parang humingi ka ng pera sa magulang mo, tapos hindi mo sasabihin kung saan mo gagamitin at saan mo ginastos Oo yung nga. pera sa nanay mo. Magagalit talaga yung nanay mo kung tinanong ka ng nanay mo, saan mo ginastos yung perang binigay ko sa'yo? Tapos wala kang sinasabi kung saan mo ginastos. Ano kaya reaksyon ng nanay mo dyan, Sir Danilo? Tama yun. Tsaka syempre, iimbestigahan ka, aalamin ng nanay mo o tatay mo kung saan mo talaga ginastos. Tapos, hindi ka dapat magalit kasi ayaw mo magpaliwanag eh. Kung nagpaliwanag ka lang sana ng matino, binigay mo yung necessary na ebidensya ng paggastos, di wala sana tayong problema. Kaya lang, nakita naman natin yung naging paraan ng pagsagot niya sa mga pagdinig, hindi lang sa, particular sa House of Representatives, paulit-ulit yung sinabi niya na I defer yung mga sagot niya at hindi na lang siya sasagot, basta bahala na kayo kung ano yung budget ay bibigay niyo sa OVP or sa anumang ahensya pa ng gobyerno. Hindi po pwedeng ganon. Kasi usapin ito ng oversight. Kailangan talagang makita at mabusisi ng malaliman bakit nagkaganito yung budget. Kasi ito basic lang sa DepEd halimbawa, ba't kailangan ng confidential and intelligence funds? Sino ba sino-surveillance mo roon? Mga estudyante? Mga teacher? Bakit? Oo, yun lang naman para i-depensahan kung bakit mo lagyan ng confidential fund. So, dito sir sa hindi kaya itong pronouncement ng BP natin na tatakbo siya bilang presidente, napakaaga, hindi kaya ito parang tinatakot yung administrasyon ni Marcos na talagang magiging kalaban talaga nila si or baka isa rin baka isa rin na kumukuha ng pulso sa mamamayan itong si BP Sara. Yeah, posible naman kasi it's a given, walang namang denial na ayon sa mga survey, siya yung frontrunner talaga. Pero ang tanong, masusustain ba yung pagiging frontrunner niya from now until 2028, until May 2028 to be more precise. Kasi hindi natin alam at talagang napaka-uncertain ng ating politika, napaka-volatile at in fact sa kasaysayan ng ating bansa, yung mga nagpipik this early, a year, more than a year before the election, kadalasan sila yung bumabagsak sa survey. Tama. At yung mga medyo last minute na nagpa-file ng kandidatura, yung mga so-called reluctant candidate, yun yung nagpipick up talaga. So hindi ko sinasabi na papagsak din yung rating ni Duterte. We don't know. Honestly, what's gonna happen. Kaya lang yung usapin ng impeachment, dapat seryosohin ito at dapat mapanagot. Partikular si Duterte dun sa mga naging kasalanan niya. Hindi lang usapin to ng confidential and intelligence funds, marami pa yung usapin din ng death threats niya, yung mga remarks niya na may ipapapatay daw siya kung sakaling may mangyari sa kanya. Dapat pag-aralan din ng malalim yon. It's not as if inimpose yun, yung mga salitang yon ng ilang mga kampo. Siya mismo ang nagsalita nun whether out of hatred or out of whatever context that happened during that time, sinabi niya yon. So dapat maging responsable rin siya sa ganong klase mga pahayag. At yun yung isang valid ground din sa aking palagay sa usapin ng impeachment. Professor Danilo Ro, maraming salamat sir sa oras dito sa Bobo Radio Kalibuaklan.